Isipin mo ilang beses ka ng kumandidato diyan tapos lagi kang sa panig ni Marcos, hindi ka man lang ipinapanalo. May ibig sabihin nun, talagang ayaw sa'yo ng taong bayan? Unan niya ng pansin ang pagtugon sa kahirapan. Ayun! Dahil yun naman daw ang trabaho niya bilang Tama! Gadon! Yun naman ang trabaho mo! Yung kahirapan! Alam mo ba nangyayari sa bayan natin ngayon? Ha? Ipatawag natin si Gadon para sabihin sa'yo yung favorite na litanya ni Gadon. Para sa'yo. Ganto gawin mo. Kuha ko sa'yo. Ito walang biro ito. Kuha ko sa'yo, Gadon, umarap ka sa salamin. Yung sa mirror. O yan. Tapos sabihin mo yung bobo. Hanggang sumagad sa ano mo, sa puso mo. Walang sikreto ang hindi nalalantad, lalong-lalo na po yung mga katulad ng nakakaapekto at saka mga katarantaduhan, kalokohan ng ating gobyerno. Wala akong sikretong hindi malalantad. Akala ninyo yan ay maitatago, 'di ba? Alam naman po natin na marami hong nagsasabi na kesyo ano ba talaga ang dahilan kung bakit magkakaroon ng chat-chat-chat-chat na yan? Paulit-ulit na yung chat-chat-chat-chat na yan. Nung una, dinaan sa PI, di ba? Mga PI kayo, ganun. Dinaan nila sa PI, yung People's Initiative. Tapos, nabuking, di ba? Ano, nangyari? Yung pala ay Tambaluslos Initiative. Ibig sabihin, kautos-utos ni Tamba. Yang papirma na yan. Tapos, nabuking din sa Senado na ginagamit ang ayuda. Para kumbinsihin ng taong bayan na pumirma. So, ibig pong sabihin talaga nun, hindi po yan initiative. Kasi pinilit lang Tapos, eto na. Pumasok naman yung mga suggestion nila na CONAS, mga gayaan-gayaan. Tapos, doon sa CONAS na yon munti ka na naman makalusot kasi may sarili yung bersyon ng Senado, may sarili ng bersyon ng Kongreso, yung Kamara. Anong bersyon ng Senado? Ang botohan separate. Ibig sabihin, boboto ang Kamara ng sarili nila at boboto ang Senado ng sarili nila. Tapos doon sa ginawang resolution ng Kamara, ang botohan, ito total lahat kasama yung mga senador. Ibig sabihin, yung 24 senador, ma-overpower yan sa dami ng mga kongresista natin. Nabuking din yun. Nung dahil nabuking po yun, ano na nangyari? Kunwari, di naman, wala namang ganyan. Masyado naman kayong OA kayo. Tsaka ano lang naman laging sinasabi lang naman namin, economic provision. Puro ganyan. Economic provision lang para sa ikauunlad ng ating ekonomiya. Alam mo, sabi nga nila, bakit nung panahon naman ni Pangulong Duterte, meron pa yung pandemya, umuunlad ang ekonomiya kahit nagkaroon pa tayo ng isang malupit na humagupit sa Pilipinas na pandemya, bakit naman umunlad tayo sa ating ekonomiya? Bakit ngayon, kailangan nyo pang magbago para lang maiangat ang ating bansa? Naku. Di ba wala naman po yan sa pangako? Ano ba ang pangako? Ang pangako ay ibabangon ang Pilipinas. Wala namang sinabing ibabangon ko ang Pilipinas kung papalitan natin ng konstitusyon. Wala namang ganong sinabi nung pangako Ano ba pinangako lang? Basta gagawin natin na 20 pesos ang 1 kilo ng bugas.
di ba, Boss Dada? Oh, si Boss Dada, naghihirap na yan eh. Oo, alam mo, naghihirap na yan si Boss Dada kasi isang kaldero ng bigas ang kinakain niyang kada araw eh. Antakin mo, ilang kilo yun. Oh, eto si Jay Guevara, isa pa rin yan, naghihirap na rin yan. Puro pansit canton na lang ang kinakain. Di ba? Kasi nga, ang mahal-mahal ng bugas. O, ay bakit to kanyo? Eh kasi nga, para sabihin sa taong bayan na para umasensyo ang Pilipinas at umangat ang ekonomiya, kailangan nating palitan ng konstitusyon. Eh kaya lang, yung ba talaga ang motibo ng pagpapalit ng konstitusyon? Nako po, biglang may humirit na isang government official. Ewan ko kung government official ba ito. Pero hindi umaastang government official. Oh, anong hirit itong government official? Hindi pwedeng economic provision lang. Kailangan, dapat pati po ang political provision. Bobo! Sino ho yun? Oh, yung mahiling magsalita ng Bobo! Diba? Walang iba kung hindi siga doon. Aalamin natin ngayon kung sino ang Bobo. O, pakingge itong balita na ito, ha? Kasi may papakita tayo dito na napaka-importante sa mahalaga pa. Palawigin ang termino ng ilang opisyal ng gobyerno at doblehin ang bilang ng mga senador. Kabilang po yan sa mga inirekomenda ni Secretary Larry Gadon na isama. Parang hindi bagay. Yung secretary. Boss Dada, i-follow up nyo nga. Gusto ko itong ma-interview sa SMNI. Dati naman itong nag-a-appear sa SMNI eh. Tingnan nga natin, interview nga natin to si Gadon. Hindi ako talaga kung meron man dito, kasi alam ko may nanonood na staff ni Gadon dito eh. Kung meron man nanonood na staff ni Gadon dito, hoy! Pwede po ba namin maimbitahan yung amo ninyo na interview namin sa SMNI? Promise po, promise. Hindi po namin babastusin si Gadon. Okay? Pati si Libayan, interviewin natin. Pwede rin yan. Tanungin natin yung kaso niya, yung binail niya kasi nagkawarant na daw yan eh. Di umano, sabi ni Melo Yap. Sa charter change. Pero tinablayan ng ilang senador at mga congressman. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sige nga. Sumulat si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kina Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Tama ito sinabi nung isa clickbait lang yung amyendahan ng economic provision. Sumasangkay sila, no? Ganyan yung kay Sangkay eh. At saka kay Cass Janet, mahilig sa clickbait yun eh. Mahilig kasi mag-bait eh. Di ba? Alam mo naman na mga talagang mahilig mag-bait sa mga yan. Para manawagan na isama ang political provisions sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Heto ang mga mungkahi ni Gadon. Heto. Sabi ng frontline tonight, heto. Ito nga, sige, ano ba yung mga gustong baguhin? Una, palawigin sa 6 na taon ang termino ng mga lokal na opisyal kabilang ang mga mambabatas, mga gobernador, vice governors, mayors, vice mayors at councilors. Pangalawa, ano daw ang una? Eto House of Representatives. Yun ang unang-una na babaguhin at i-extend. Mga governor, vice governor, board members. Naku po. Ibig sabihin, pag may palpak na mayor, tiisin nyo ng 6 na taon. Pag merong mga kongresistang nagnanakaw sa pera ng taong bayan, tiisin nyo ang 6 na taon ng pagnanakaw ng congressman na yon.
Pag merong may tililing na gobernador, naku, ang dami niyan. Tiisin nyo ng 6 na taon. Alam mo, sa totoo lang, sa totoo lang, kung ako sa'yo, Gadon, magkongresista ka muna. Nangingiilam ka eh. Hindi mo naman trabaho yan, pinakikialaman mo. Ano ba trabaho mo? Hoy, hindi ka na vlogger. Ano ka ba? Anak ka ng wewe, oo. Ano ba akala mo sa sarili mo, vlogger pa rin hanggang ngayon? Yung putak ng putak. Hindi ka na vlogger. Gusto mo, palit na lang tayo. Ikaw na lang mag-vlog, ako na lang dyan sa posisyon mo. Putak ka ng putak eh. Diba? O, ituloy natin. Ito daw yung i-extend. Ibig sabihin, naku po, ang makikinabang, walang iba kung hindi ang mga kongresista natin, mga buwakin ng inang kongresista natin. Mga lokal na opisyal kabilang ang mga mambabatas, mga gobernador, vice governors, mayors, vice mayors at councilors. Pangalawa, panatilihin ang term limit ng Pangulo, pangalawang Pangulo at mga senador nang walang posibilidad na mahalal ulit. May pambalansi siya, Hindi ko naman ini-extend si Pangulong Marcos. Hindi ko naman ini-extend si Senate President. Kaya lang, sino ba talaga ang ine-extend mo? Alam na this. Yung galawan mo, Ang galawan mo, Sip-sip! Hindi, totoo naman eh. Siyempre, alam niyang medyo kaduda-duda at siguradong maraming magagalit kung ang sasabihin, extend ang Pangulo. Sigurado, alam niya maraming magagalit eh. Ngayon pa nga lang, nagpapasurvey na kung sino ang susunod na Pangulo eh. Maraming magagalit yan. Sigurado pag sinabing habaan yung termino ng Pangulo. Di ba? Napaka-obvious na. Ngayon pa lang, nagpapasurvey na ng presidente kung sa 2028, ganun na ho kainip ang tao. Tapos, kung sasabihin niyang extend ng presidente, malabo yan, di ba? Kaya lang, isinuot niya yung yung congressman. Alam naman natin, ang mga congressman ang bumabudget. Naku po. Pag bumabudget, ibig sabihin, nandyan ang pera. Oy. Naku. Ang term limit ng Pangulo, pangalawang Pangulo at mga senador nang walang posibilidad na mahalal ulit. Pangatlo, sa 2028 national elections daw dapat ipatupad ang term extension para masigurong hindi makakatakbo ang mga kasalukuyan. The extend term should take effect. Naku po. In ensuring that local officials observe the present 3 consecutive terms cannot... Paingat pa daw kunwari. Yang opisyal, gusto rin ni Gadon na doblehin ang bilang ng mga senador. Mula sa 24, gawin daw itong 48. Pag-isipan din daw sana ang pag-transition ng gobyerno mula presidential papuntang parliamentary. Iminungkahi rin ni Gadon na dapat ay mula sa iisang team na ang ibobotong presidente at vice-presidente. Ayon kay Senator Coco Pimentel, imbis na charter change ang inaatupag ni Gadon, mas pagtuunan niya ng pansin ang pagtugon sa kahirapan. Ayun! Dahil yun naman daw ang trabaho niya bilang Tama! Gadon! Yun naman ang trabaho mo! Yung kahirapan! Alam mo ba nangyayari sa bayan natin ngayon? Unya. Sasabihin ko sa'yo, mukhang nabulag ka na dyan sa kapangyarihang kinauupuan mo. Kaya pati yung ibang bagay na hindi mo naman trabaho, pinakikialaman mo unless inutusan ka ni Tamba. Kasi, alam mo naman, di ba? Kita nyo yung picture na pinakita ko sa inyo. Yung sa thumbnail natin, nakita nyo yung picture. Close na close sila. Iba ang smile ni Gadon kay Tamba. Alam mo, Gadon, di ka na nga nananalo bilang senador. Dinagdagan mo pa. Hindi, isipin mo
ilang beses ka ng kumandidato dyan, tapos lagi kang sa panig ni Marcos, hindi ka man lang ipinapanalo. May ibig sabihin nun, talagang ayaw sa'yo ng taong bayan. Kasi alam mo, yung diskarte mo sa buhay, parang diskarte ng, ng walang kwentang basag ulong lang, yung ganun lang. Hindi ka talaga bagay. Matagal ka nang hindi bagay dyan. Oo, kaya nga dati nung mga magkakaroon ng mga pagtitipon, yung mga vlogger, yung susuporta sa Duterte, tapos pag nakikita ko to, sabi ko, sino ba itong may pagkasintu-sintu ang datingan? Oh! Hindi, alam mo, hindi ko naman sinasabing sintu-sintu ka, ha? Sinasabi ko yung datingan mo lang. Di ba? Na parang sabi nga nung isang moderator natin na si Garsky, mukhang may sapa. Mukha lang naman. Di ba? Eh, naku naman, no. Gadon. Tapos ito, kasi alam mo, yung mga ganito mong hirit, ito yung mga nakakawalang galang sa'yo, eh. Yung hindi mo trabaho, pinakikialaman mo. Tapos sana kung hindi ka palpak dun sa trabaho mo, eh parang palpak ka, eh. Mamaya ipapakita ko sa'yo kung bakit ka palpak, ha? Presidential Advisor for Poverty Alleviation, babala pa ni Pimentel. Poverty alleviation, ibig sabihin yan, talagang ikaw ang nagpapayo sa ating kadiri. Ikaw ang nagpapayo, kaya naman pala, sus. Kaya naman pala ang bayan natin patuloy na naghihirap dahil sa'yo. Ikaw ba naman ang nagpapayo? Anak ka ng wewe, oh. Ay, baka akala ninyo, baka akala ninyo nagloloko ko. May ebidensya tayo, may ebidensya. Pero unya-unya, panoorin muna natin to. Meron talagang agenda. So mag-ingat tayo. Huwag kaming kakagat at igabayan namin ang taong bayan. Yun! Yun eh. Yun sa tingin ko ang dahilan kung bakit yung sinasabi mong paulit-ulit na bobo, tila mas bagay sa'yo. Bakit kanyo? Kita mo ngayon, para mong nilaglag yung mga congressman na paulit-ulit na nagsasabing, economic provision lang. Dinabuking tuloy ngayon na talaga nga namang may plano kayo. Naku naman. Alam mo, Gadon, meron talagang bagay na sa'yo? Na litanya. Gusto mo na, ipatawag natin si Gadon para sabihin sa'yo yung favorite na litanya ni Gadon. Para sa'yo. Ganto gawin mo. Kuha ko sa'yo. Ito, walang biro ito. Kuha ko sa'yo, Gadon, umarap ka sa salamin. Yung sa mirror. O, yan. Tapos sabihin mo yung bobo. Hanggang sumagad sa sa puso mo. Sa tamang gawin. Sinigundahan din yan ni Senator Cynthia Villar at Win Gatchalian. Maganda naman na as a citizen na napalabas niya yung kanyang saloobin, nagbigay siya ng suggestion. Pero the reality is ang taong bayan hindi acceptable yung political amendments. Alam mo nyo naman ako, hindi ako in favor. Grabe naman kayo, si Gadon parang si Mr. Bean. Wag naman ganun. Wag naman parang. Puro chacha eh. Kasi okay naman tayo. Pero huwag na tayo nag-aaway. Wala pang tugon sa Senate President Zubiri sa panawagan ni Gadon. Pero kinain na ng sistema, sabi ni Awok. Alam mo, sa totoo lang, ang magandang talagang dyan, hindi pa sikat, hindi pa umaangat, nabubulok na. Di ba? Sa totoo lang, yung appointment naman niya, hindi naman niya deserve, eh.
Hindi naman siya na-appoint dahil magaling siya. Hindi naman siya na-appoint dahil matalino siya. Na-disbar nga eh. Hindi naman siya na-appoint dahil karapat-dapat siya doon sa posisyon. Alam naman natin, it's just a political favor. 'Di ba? Dahil atakdog yan ng mga Marcos. Bayad utang lang. Napaka-obvious naman. Nauna na siyang nanindigan. Alam mo kung bakit, Kanyo? Ito ultimo ngang mga Marcos loyalists hindi kumbinsido sa kanya. Isipin mo, ilan ang bumoto kay Marcos? 31 million daw, di umano. Pero kaduda-duda. Pero sige, hayaan na natin. Yun ang sinasabi ng Comelec. Bakit di ka man lang nabiyayaan para manalo kang senador? Ibig sabihin, yung mismong mga bumoto kay Marcos at may gusto kay Marcos, ayaw sa'yo. Ganun ka. Kaya halatang this is just a political favor. As in pay. Bor. Favor. Na economic provisions lang ang babaguhin sa saligang batas at hindi siya papayag. Ayun, sabi niya, gusto ni Gadon, 48 ang senador para pasok na siya. Ganito na lang, Gadon, gawin mo na lang 200 ang senador para sali ka na doon. Saling pusa. Ang gulo siguro niya, no? Ang gulo siguro niyan pag naging senador to, talagang ayawan na. Na masingitan ito ng political amendments. Hindi na rin daw dapat pansinin ng Kamara ang mga mungkahi ni Gadon. Ayon yan sa chairman ng House Committee on Constitutional Amendments na si Congressman Rufus Rodriguez. Mismo ay, si grabe Pangulong naman. Bongbong Marcos. Sabi ni Jay Guevara, hindi ka na si Gadon, si Gabobo ka na. Ay, grabe naman. Wag ganon. Ay, nako. Sino ba dito ang mga nabudol ni Gadon? Pakitaas nga yung kamay. Umaming kayo, ha? Bawal ang sinungaling dito. Sino dito mga nabudol ni Gadon na binoto nyo? Yung napakamot kayo bigla. Sino dito? Sige na, umamin na kayo. Ayan, Ayan, ha? Yan, mga anis. Yan, Yun, Jay Guevara, binoto mo si Gadon. Anak ka naman ng tutsang kalabaw, Ay, naku naman, Ako bumoto dyan. Binoto yan, Sus ko. Na rin daw ang ilang beses na nagsabing tanging economic provisions lang ang aamyendahan sa Chacha. Bilang presidential advisor ni PBBM si Gadon, dapat daw makinig siya sa Pangulo. Buwelta naman ni Gadon, wala pa namang final Chacha amendments. Kaya bakit daw hindi subukan na magkaroon ng political provisions para isahang gastos lang anya sa local at national elections. Ang matitipid na pondo sa mga eleksyon, pwede anyang gamiting pampatayo ng mga bahay, paaralan, ospital at... Ang inang palusot yan. Para isahan na lang daw. Palitan. Ganito na lang ang gawin natin para mas matipid. 'Di ba? Bumaba na lang kayo sa posisyon. Yung mga political favor, bumaba na lang kayo sa posisyon, tapos hayaan nyo na lang yung sahod ninyo mapunta sa mga mahihirap. Wala naman kayong gamit Yung totoo. Ilang beses lang kayo nag-usap siguro ni Marcos. Ilang beses lang siya siguro nakinig sa'yo. Nakinig ba siya sa'yo? Hiningi niya ba yung payo mo? Presidential advisor ka, pinayuhan mo ba siya? Kung pinayuhan mo, balpak ka pala. Hindi yun ang totoo. Ang daming posisyon sa gobyerno, puro political favor lang. Yan ang baguhin nyo para makatipid ang gobyerno. Hindi yung bababuhin yung konstitusyon para lang masabing makatipid. Ano to? Pang infrastruktura para sa mga mahihirap. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Iyon na nga tama yung sinabi nito nung OFW tayo, sabi niya, ano ba ang silbi ng DSWD pa? Tapos meron pang pong forpur.
Tama, ang dami-daming pwedeng pagtanungan, 'di ba? Na tungkol sa paano ba tayo makakabangon? Halimbawa, poverty, paano ba yung presyo? Kaya nga meron tayong DTI, meron tayong DAR, 'di ba? Meron tayong Department of DA, Agriculture, tapos kung ano-ano pang iba pang departamento na maaari naman sila ang magpayo, sabihin, boss, Pangulo, ito problema natin sa mga laylayan, ito problema natin sa pabahay, ito problema natin sa trabaho. Hindi naman kailangan ng advisor pa. Sa totoo lang, magkano sahod niyan? Secretary level yan. Tapos may mga benefits pa yan. Ubusin nila yung pera, wala namang gamit. Di ba kung maaalala ninyo, sabi nga, sino man nagsabi sa akin nun? Si Attorney Trixie ata Sabi niya, ilang beses lang daw mag-cabinet meeting. Tapos, ilang beses yun, sigurado ako, hindi ka pa kasama doon. Sigurado ako. Kasi di ka naman tatanungin. Ikaw ba kasi seryoso kang tanungin? Hindi, eto ipapakita ko sa inyo na palpak. As in, parang chacha. Chacha. Palpak. Parang ang layo nung banat baya. Oo nga, medyo. Naisip ko lang, bakit ba? Hindi, kasi palpak ho talaga Ito panoorin nyo ito. May papakita ko sa inyo. Ito. Mas bumilis ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong Marso. Bigas ang nakikitang may pinakamalaking tiraas sa presyo. Ang matindi, posibleng magmahal pa raw yan dahil sa El Nino. Nasa frontline ng balitan yan, si Mon Guave. Ayan Ito dapat yung mga binibigyan mo ng magandang suwestyon. Mr. President, dapat ganiring gawin mo, ganire. Para medyo umano tayo, ano nangyayari? Tuloy-tuloy ang pagtaas, ika nga, ng bilihin. Alam niyo ibig sabihin ng inflation? Para sa mga hindi nakakaalam, ano ba ibig sabihin ng inflation? Yung kakayanan ng tao na magbumili ng isang bagay. Kasi wala namang problema. Kunwari, halimbawa, halimbawa lang naman po ito. Kasi nag-uusap nga kami kanina tungkol sa Japan kasi may plano kaming uling bumalik ng Japan. Nag-uusap kami ng mga kagers tungkol sa Japan. Magkano ba yung presyo ng kape? 'Di ba? Sa Japan, ganito kamahal. Bakit dito sa atin mas mura? Isipin nyo to parehong Starbucks yun. Pero bakit lintik ang mahal sa Japan? Bakit dito mas mababa? Anong ibig sabihin? Mas kalidad ba ang Starbucks sa Japan? Hindi naman po. Pareho lang yan Isang kumpanya lang yan Alam nyo kung bakit to? Kasi nga mas may kakayanan ang mga Hapon na bumili ng mas mahal. Kaya okay lang kahit mahal. Di ba yung mga bilihin doon. Kaya nga, yung mga taga-ibang bansa, halimbawa Singapore, mga taga-Japan, taga-US, pag pumunta sila dito, namumurahan. Bakit to? Kasi nga dahil mataas yung kanilang sahod. At ang atin naman po, pag pumunta tayo sa ibang bansa, namamahalan. Pero sa totoo lang, chipipay na sa kanila yun. Di ba? Kaya nga, tuwing nagdo-Don Quixote kami, iniinsulto ko nito ni Jing Corpus, akala mo kung sinong mayaman Bakit kayo bumibili dyan sa Don Quixote? Mumurahin lang yan. Pero sa amin, mahal na yun. Yun na yung pinakamahal. Di ba? Bakit to? Ibig lamang sabihin, yung purchasing power natin, mababa. Tapos, habang mababa, nananatiling mababa ang sahod, pababa ng pababa ang sahod, lintik. Pataas ng pataas ang presyo, lalo na ng bugas. Parehong may regular na trabaho ang mag-asawang sina Rick at Chaudal na taga Mandaluyong. Sa hirap ng buhay dahil sa pinag-aral ng mga anak, nagtayo pa nga sila ng sari-sari store at naglalako ng merienda para pandagdag kita. Ang sarap nun, saba. Favorite ko yan, saba. Pero kahit sumasahod at may tindahan na, kinakapos pa rin daw sila minsan. Siyempre, yung sa pagkain,
mga mamahali yung bilihin na ngayon. Hindi na namin dati, yung 500, marami na ako nabibili. Ngayon talaga, sir, wala. Pag bumili na ako ng 1 kilong karne, wala na. Kunti na lang yung matitira. Ang problema nilang mag-asawa, ramdam din ng milyong-milyong Pilipino sa ngayon. Dati nga, yung naalala ko, yung panahon nung ako, nagpapagas ako, 2,000, full tank na yun. Grabe ngayon, ha? Ang full tank. Napapa-full tank ka talaga, eh. Oh, grabe talaga ang presyo. Sabi ng Philippine Statistics Authority, bahagya ulit bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Marso. 3.7. Anong advice ni Gadon? Palitan ang political provision ng Pilipinas. 1% na yan kumpara sa 3.4% lamang noong Pebrero. Nako po, patay tayo dyan. Nito ay ang pagsipa ng presyo ng iba't ibang pagkain. Pagkain pa man din. Agrikultura. Food supplies. Sa bagay, madami naman pera yung mga kongresista natin, so sa buffet sila kumakain, wala silang pakialam. Gaya na lamang ng bigas na posible pa raw lalong magmahal sa susunod na 3 buwan dahil sa epekto ng El Nino. Of course, yung problem natin talaga, yung problem nila, yung water. Doon sa mga may... Naku, mamahal pa yan, tubig at saka kuryente. Naku pa, patay tayo dyan. Kainit pa naman ngayon. Grabe yung ngayon, ha. As in, paglabas mo, pawis na kagad yung singit mo. Lalo na siguro si Boss Dadat, taka si Jay Guevara, paglabas niyan, pawis na singit niyang kagad. Oh, mga sim na yan. Di totoo, as in, ako, hapon na nga ako nagigising, pero pagka punta ko pa lang sa parking, pagpasok ko pa lang doon, pinapawisan na yung leki-leki ko. Access to irrigation, of course, sinasabi nila na okay yung production nila. Pero doon sa ibang areas naman na walang access. Grabe, mapait pa. Inaamoy pa yun, ginaganon pa. Yung mga nagre-report na may mga damages na sila unless there is really some intervention, no, na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo. Wala kaming nakikita sa ngayon. Bukod sa bigas, isa pang nagpalala sa inflation ay ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon. Yun! Gaya ng pagtaas ng singil sa petrolyo Yun! at pamasahe sa tricycle. Nako pa! Tumaas din ang presyo ng... Tapos ang dami pa mga scammer na mga tricycle. Lalong-lalo na yung mga pedicab na mga adik sa Malate. Hana ka ng weteng. Dami dyan. Naglipa na yung mga adik uli. Dati nabawasan na yan eh. Ngayon naglipa na uli. Tinapay at mga sangkap nito. Nagmahal din daw ang presyo. Sabi nito isa, anong malay mo maging 20 pesos na lang ang bigas after political provision? Itanong natin kay Gadon. Ihanda mo na, Boss Dada, interview natin si Gadon. Kung magiging 20 pesos ba ang bigas pagka nagkaroon ng political provision, political change in our country. Bisyo sa mga restaurant at accommodation. Kabilang na yung gasto sa pagta-travel. Pero kung may tumaas, meron din namang nagmura. Ano yun? Ang presyo ng isda, mantika, gulay at asukal. Ayan yan, puro asukal na lang kainin natin. Puro na lang ano. Ngayon, nananatiling pasok ang inflation ng bansa sa 2 to 4% na target ng gobyerno para sa taong 2024. Laks naman ha. Nagbabalita mula sa frontline. Nako naman, sinasabi ko sa inyo, ay kasi ang tigas ng ulo ninyo eh. Sinasabi ko naman sa inyo, sino ba may kasalanan yan? Yung mga hirit ni Gadon. Sino ba kasi naglagay dyan sa tao na yan? Ay nako, alam mo buti pa kay Pangulong Duterte noon eh. Alam mo tinitingnan talaga eh. Siyempre alam mo hindi mo masasabing walang mga nagbibigay ng kahit sinong presidente, siyempre kinukonsidera pa rin nila yung mga tumulong sa kanila. Pero ang kinagandahan kasi kay Pangulong Duterte, maaring binibigyan ka ng unang titignan. Eto bang mga tumulong sa akin manalo,
Bigyan nga natin ng pagkakataon. Pero, titingnan muna kung ikaw ba ay talagang qualified. Alam nyo, ang daming ang nag-apply dun eh. Naalala ninyo? Yung tumulong sa kanya. Oh. Nag-apply na secretary ng Department of Agriculture. Alam niyang hindi karapat-dapat. Hindi niya pinayagan. Kahit malakas to. Ayaw niya. O, di ba? Ganun o yun eh. Ganun o si Pangulong Duterte ngayon. Sobrang disappointment. Alam mo, sa totoo lang, ang halatang-halata, lahat ng inilagay puro political accommodation at hindi lang ho yun. Aside from political accommodation, yung pang mga politiko ang nilagay. Alam mo, yan ang pinakamasama sa lahat. Pag naglagay ka ng mga sekretaring politiko, ang mga sekretaring politiko, laging nasa utak niyan, after 6 years, kailangan sumikat ako. After 6 years, kailangan umangat ako para tatakbo ko kasi alam ko mawawala na ako sa serbisyo. Kaya kailangan may maipundar ako, magamit ko yung aking ahensya para gumanda pangalan ko at magkaroon ako ng pagtatanim sa mga tao. Ika nga, sa mga gobernador, sa mga mayor, natutulong sa akin sa eleksyon. Ganun ang nangyayari. Di ba ho? Political ano lang yan, aspiration. Kaya hindi talaga ako pabor sa mga politiko. Meron naman mga politiko magagaling. Okay? Na talaga namang they deserve it. Obvious naman, meron talagang track record. Pero meron naman talaga mga politikong wala. Di ba? Hindi, eto, imagine nyo na lang ha. Kita nyo si Robin. Ang lakas niyan. Grabe ho yan sa Pangulong Duterte. Isa yan sa hinahangaan. Nagkaroon ba ng posisyon? Kumandidato, oo. Pero nagkaroon ba ng posisyon? In-appoint ba ni Pangulong Duterte? Wala. Di ba? Kaya nga alam mo, yan yung mga bagay na maganda. Kasi una-una, aside from hindi naman opportunista din si Robin, talagang hindi naman ganun ang ating Pangulong Duterte. Ngayon. Ako may payo lang ako sa administrasyon na ito. Patahimikin yung siga dun. Bawat buka ng bibig niyan, sa inyo tatama. Hindi ako, walang biro ito Suggestion ko lang naman po ito. Patahimikin nyo siga doon. Pag dumaldal yan, kayo ang kayo ang, alam niyo yun, kayo ang tatamaan. Yeah? Oh, by the way, sino po ba dito ang gusto na magrevolusyon? Sino ang gusto dito mag-people power? O mag-like naman kayo. Pagod na yung mga moderator na sa atin nung sabing like naman. Gusto nyo magrevolusyon. Gusto ninyo, meron pa yung mihirig dyan. Tumakbo ka na, banat ba, senador? Mag-like nga lang, ang dali-dali, bumoto pa kaya. Hindi nyo ginagawa mag-like Paano pa kayo boboto? Tama, mali. Diba? I-like lang, i-exit mo lang konti. Ganun, pindot lang. Eto pa may papakita pa ako sa inyo. Baka akala ninyo, nagloloko ho ako. Eto, importante ito. Marami tayong matututunan dito pagdating sa, mamaya may sasagutin akong abogadong bobo. Ha? Hindi ho yung na-disbar. May isa ba tayo sasaguting abogadong bobo?